Binasag na ang katahimikan ng mga miyembro ng pastoral ministry ang lahat ng umaakusan dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy na Ito, binasag na daw po yung katahimikan ng pastoral ministry. Ministry ba? Tama, ito ulitin natin. Tingnan nyo. Binasag na ang katahimikan ng mga miyembro ng pastoral ministry. Binasag na ang katahimikan ng mga pastoral ministry. Yung mga sikreto ng mga pastoral na patuloy pinagtatakpan ang kanilang manyakis na amo. Nabuking ngayon. Nananahimik sila kasi nga may sikreto diba? Pinabasag yung sikreto nila. Nabuking ngayon. De gumawa ng kasinungalingan. Kahihiyan nila yan Nakalain mo, yung inyong pag-aaring mga karne, tinitingnan ng inyong leader. Tinitikman, di lang tinitingnan, tinitikman pa. At minsan pa, eto pa, ibinibigay di umano kayo sa dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, kung totoo man po ito, na mga sinabi ni Arlene Stone, kung totoo man po ito, abay, pati pala si Digong nakatikim sa inyo. Diba? So tuloy po natin. Ang lahat ng umaakusan dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy na maglabas ng katibayan dahil pawang kasinungalingan lamang ang mga akusasyon ng mga ito. Hiling ng Yan sa kanila maglabas ng katibayan. Actually, hindi po basta-basta na magkakaroon ng maraming witness. Marami po sila Hindi lang nag-iisa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami pa. Witness yan na mga inabuso di umano nitong Kibuloy na to. At eto pa yung matindi, hindi lang po Pilipinas yung may reklamo. Pati Amerika, may kaso yan si Kibuloy. Sige nga. Kaya nga nagtatago si Kibuloy dahil takot sa Amerika. No choice na siya Malusutan mo man Kibuloy, pero I'm sure di mo malulusutan yung Pilipinas habang ang Pangulong Bongbong Marcos yung nakaupo. Makalusot ka man sa Pinas, pagbigyan kita. May Amerika pa, Kibuloy. Huwag mong kakalabanin yung Amerika. Witness yung hinahanap nyo? Aba, ngayon nyo. Ngayon yung patunayan sa korte na talagang inosente yung inyong leader. Yung inyong kulto na leader. Diba? KO! Matatapang na kababaihan, sila naman ang pakinggan dahil sila ang nasa loob. Teka, eto, ulitin natin Ang sabi nila ay akusasyon ng mga ito. Hiling ng matatapang na kababaihan, sila naman ang pakinggan dahil sila ang nasa loob ng KOJC. Hindi matatapang yan. Yung nasa loob ng KOJC, sabi mo hiling ng matatapang na kababaihan, mali. Mali ka na naman. Itong nagbabalita parang naluging inchik mukha nito. Ang sarap. Lami kayo laparuhon ba? Ang sabihin mo, ang hiling ng mga kinantot ni Pastor na kababaihan. Okay? Kababaihan. Ang hiling ng mga kinantot ni Pastor na kababaihan at mga sinungaling na babaeng ito, sila naman ang pakinggan kasi maglalabas ng another kasinungalingan. Ganun yung pinapalabas mong balita. Diba? Anong sila yung pakinggan? Taruhin mo. Ang hiling ng mga pukpok na babaeng ito, sila naman yung pakinggan. Dapat ganun. Ano bang tawag sa inyo? Mga pastoral na mga animal kayo. Yung pastoral po na patuloy nagtatanggol kay Kibuloy. Out na po yung inosente dyan na pinilit lang talaga. Okay yun, wala tayong problema doon kasi wala naman silang magagawa. Pero itong mga pastoral na nagtatanggol kay Kibuloy, okay? Ito lang masasabi ko sa inyo. Wala na kayong, kumbaga, unti-unti na kayong mamumulubi dyan. Diba? Mamumulubi na kayo dyan dahil, tingnan nyo naman, freeze yung bank accounts ni Kibuloy. Ari-arian niya. Pati, itong mga gamit ni Kibuloy, hindi natin alam yung kingdom, baka mapunta pa yan sa gobyerno. Pag napatunayan na talagang maraming paglabag or maraming nilabag ang KOJC
sa gobyerno at sa karapatang pantao. Diba? Tuloy natin. Ang detalye mula kay Jean Domingo. May disiplina, may panindigan sa tama, spiritual, at may... May disiplina daw po sila. May paninindigan kasi may mga tama. May disiplina daw sila at may paninindigan kasi may mga tama sila. May tama sa utak. O, diba? Yan po sila. Tapos, spiritual daw sila. Sino yung tinuturing na ama ninyo? Diba ang anak, si Kibuloy, ang tinuturing yung ama si Jesus Christ? Paano naging spiritual yan? At kailan pa naging ama si Jesus Christ? Sige nga. Alam nyo, kawawa kayo ng mga naligaw ng landas, pati kaluluwan nyo, nililigaw nitong mga kulto na to. Kasi hindi lang sila kulto, may kantutan pa dyan sa loob. Kantutan sa loob ng QGC. Pasensya na po sa word. Pasensya na sa word. Pero yun po, ang lumalabas sa mga investigasyon at sinasabi ng mga witness natin or mga witness dyan sa Senado. Diba? Inaabuso pa nga sila O tuloy natin. Ay dignidad. Ito mga katangian. At ito pa pala, kung totoo man po na si Kibuloy ay nagbibigay ng pastoral, kasi ayon sa balita, ayon kay Arlinston, binibigyan di umano si Digong or pinapahiram ni Kibuloy si Digong, pinapahiram di umano ng pastoral si Digong para tikman. At nung nandun si Montulfo kay Digong, kasi kakain nga daw sila, tapos may mga babae daw si Digong, ang sabi ni Digong, ayon kay Montulfo, ay masarap daw bayuhin. Sinong babayuhin? Yung mga babae, chicks ni Digong. At ang sabi ni Montulfo, ang pangit naman yan. Ang pangit daw, hindi daw nagustuhan ni Montulfo. Yan po may nireaksyonan tayo kahapon patungkol sa mga sinabi ni Montulfo. Pangit daw po yung mga babae ni Digong. Siyempre kasi, ganito kasi yan. Pag ikaw kasi matinukan lalaki, at kahit makaharap mo yung isang babae na punong-puno ng make-up, kahit ano pang pa-sexy niyan, diba, maganda yung muka, pero kung pukpuka, hindi ka magugustuhan ng matinong lalaki. Ang tingin sa'yo ng matinong lalaki, kahit gaano ka pa kaganda, ka-sexy, kabango, kaputi, madumi ka pa rin. Kasi nga, pukpuka. May dala kang sakit. May sakit na mga dala yung mga pukpuk na animal na yan. Yun po yun. Patuloy natin. Ng tunay na miyembro ng pastor ministry ng Kingdom of Jesus Christ. At ito ay taliwas sa kredibilidad o wala sa katauhan ng mga nag-aakusa kay Pastor Apollo Sikibuloy ng kung ano-anong kasinungalingan at walang basihang mga paratang. Teka, kiniklaim nyo na agad na inosente si Kibuloy? Kiniklaim nyo na agad? Diba? Tapos itong mga witness, inaakusahan nyo na ng mga sinungaling. Si Kibuloy, pinagtatanggol nyo, sinasabi nyo na inosente. Hindi naman kayo husgado. Tapos itong mga witness na to, inaakusahan nyo ng mga sinungaling, hindi naman kayo husgado. O, diba? Bias kayo, diba? Wag nyo kung ganun pala yung tingin nyo, okay, pagbibigyan ko kayo. Wag nyo husgahan si Kibuloy. Wag nyo ring husgahan yung itong mga witness na to. Ganun lang naman Pero malinaw dito sa video na to, ng mga galunggong kayo, na inuhusgahan ninyo ang mga witness at ginagawa ninyong mabango yung pangalan ni Kibuloy dito. Kasi sabi nyo dito, inosente si Kibuloy. Okay? Pagdating sa mga witness, sinungaling. Diba? Bias na bias yung mga gago. Tulad ng pananamantala ng kababaihan at kabataan. What you say to the sun is who you are. Ito na yung pukpukitas na to. Nagamit na to hindi ko alam kung ang kasi ayon kay Arlinston, mga pastoral daw ni Digong, no?
nagagamit daw di umano ni ang mga pastoral ni Kibuloy, nagagamit di umano ni Digong. Ito pastoral naman to eh. Hindi ko alam kung natikman niya yung tatay niya. Tikim-tikim lang. Kaya ako'y nagtatanong lang Kasi may pinagbabasihan naman tayo, no? Yung mga sinabi po ni Arlene Stone. Diba? Tuloy natin. Ngayon, yung mga nawala dito, they have already known from the very beginning na merong spiritual standard na sinusunod dito, which is discipline. Kasi Discipline. Parte ba ng pagdidisiplina yung yung gagamitin mo yung babae? Parte ba ng pagdidisiplina yung pipilitin mo yung babaeng panggagahasa yan eh? Parte ba yan ng disiplina? Sagutin mo yan. Luko-luko kang babae ka. pag nagkamali ka dito, syempre didisiplinahin ka. Kasi ang Kapag nagkamali ka dito, kasi may rules nga kayo, didisiplinahin ka. So, may Bartolina pala kayo dyan, yun yung pandisiplina nyo. May Bartolina sila eh. Pag nagkakamali, binabartolina daw. Ngayon lang ako nakarinig, no, ng isang simbahan ko, no, na may Bartolina. Diba? Parang mga tanga. implement dito spirituality, hindi carnality. Ngayon kapag gumawa ka ng karnal na mga bagay dito, face the discipline and consequences. Etong mga lumabas na to, hindi nila tinake yun. Tinapon nila yung mga words of God na natutunan nila kay Pastor. Words of God. Sino nga ba yung mag-a-accept sa mga sinasabi niyong words of God? Mga demonyo kayo, mga kulto kayo. Eto na lang, sample ko. Kaya mo bang i-accept yan? Na kiniklaim ni Kibuloy, siya yung siya yung daan papuntang langit? Words of God ba yan? O word ng demonyo? Kaya mo bang i-accept na sinasabi ni Kibuloy, siya yung anak at si Jesucristo o Jesus Christ yung ama? Paano naging ama si Jesus Christ? Siya nga yung anak. Pinalitan ni Kibuloy si Jesus Christ sa posisyon niya. Ang naging anak na, itong manyakol na to. Itong mukiyod-kiyod na to. O diba? O sige nga, kung ako yung nandyan sa kingdom, kaya ko bang i-accept yan? Kasinungalingan yan, wala sa Bible yan. Tanga-tanga kang babae ka. Palibhasa kasi, puno na ng tamod yung utak mo. Diba? Ang tanga lang. Karoon na ng pride, karoon na ng ng defense. Yun na nga eh. Ma-pride yung inyong pastor. 7 pesos lang naman yung pride sa tindahan. Diba? Ayan. Natunaw yung pride. Biglang lumabas. Wala nang pride eh. Nahuli ngayon. Ay, nako. Tuloy natin. Sa sarili nilang carnality. Dinipensa nila yung sarili nilang carnality. Kaya nung lumabas sila, ipinahid ngayon kay Pastor. Yun yung... Sino bang nagpahid ng... Okay na, wag na natin kasi medyo malaswa na yun pag tinapi ko pa yung pahid-pahid na yun eh. nangyari sa kanila. Kasi kung titingnan mo yung background nila, ang dami nilang ginawang carnality dito. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. Eto na ngayon. To the point na hindi daw nila sinasabi kasi mga babae ito. Ulitin natin. Eto na. Eto na ngayon. Nadula siya dito. Eto na. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae. Balik natin kaunti. Yan. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. So, ibig sabihin, kayong mga kababaihan dyan, mga pastoral, may nangyayari talagang kadyutan dyan. Pero, hindi nyo sinasabi sa publiko kasi nga mga babae kayo at kahihiyan nyo yun. May nangyayari dyan sa loob, pero hindi nyo nilalabas sa publiko. Ama, nahuli ka. Ikaw may sabi niyan. So may mga kapalpakan pala talaga dyan o kalaswaan. Hindi nyo nga lang sinasabi. Diba? Ayan kasi, pa-interview ka pa eh. Bistado ka tuloy. Diba? Ulitin natin. Klaro, yan. Yung carnality dito. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. Kayo lahat. Okay? Kayo lahat nangyari sa inyo. Nagamit kayo. Na kiyod-kiyod kayo.
Kaya nga lang ito, medyo makapal yung muka. O, kailangan ng pera eh. Siyempre. Didikit kahit mali. O, kahit magamit yung kanyang pagkababae, okay lang. Yun sa masaya eh. O, pero ibahin mo yung mga ibang babae dyan ng pastoral. Napilitan sila eh. Ayaw nila eh. Diba? Tapos ikaw, ginusto mo yan eh. Eh di panindigan mo. Ngayon wala na si Kibuloy dyan sa kingdom. O, maghanap ka ng lalaki. Gabi-gabi, ano ka dyan? O, magpa-happy-happy ka. Mag-happy-happy kayo dyan. Ganyan si Pastor. Ganyan si Pastor magprotekta ng mga babae dito. Oo nga naman, pinoprotektahan yung mga babae kasi sabi nga ni Kibuloy, wag na kayong bawal kayong manlalaki. Sa akin lang kayo. Para sa anak ka lang. Akong gagamit sa'yo. Pero minsan, nagsishare di umano dun kay Digong. Siyempre, magtrupa. Tinikman ng isang kaibigan, papatikim din dun sa isa. Diba? Ganun yun. Ikaw, Amanda, ang dami mong ginawa ditong kabalastugan sa school. Na kung ako mismo, babae, nakakahiya. Nakakahiya ka talagang babae ka. Sa totoo lang. Kasi anong ginawa mo? Yung isa nagsisi dahil nagamit yung pagkababae niya. Ikaw kahit ginamit yung pagkababae mo, tuwan-tuwa ka pa. Kaya kung pag titingnan sa yung dalawa, ikaw yung nakakahiya. Ikaw. Kasi kumapit ka sa titi eh. Kumapit ka dun sa titi, gusto mong pigain yung titi ng iyong idol. Kasi dun ka nakakakuha ng katas. Yung ikinabubuhay mo. Batugan ka eh. Diba? Anong mga ginagawa ng mga to? Wala namang mga trabaho to. Ang umasa kay Kibuloy, yun yung ginagawa. Pagtrabahuin mo to sa labas, ako, mamamatay yan. Hindi marunong buhayin yung sarili eh. Hindi marunong magtrabaho. Diba? Iniaasa na lang yung kanyang pagkatao dito sa may kaso na pastor. Yung ginawa mo. Pero tingnan mo, hindi natin yan binulgar, di ba? Kasi nga babae ka. Katulad din sa'yo. Yung sa'yo, hindi mo rin binulgar. Kasi nga babae ka rin. Diba? Ganon yun. Nagtatakipan kasi kayo dyan lahat. Yun yung totoo. Tapos ngayon, nung lumabas ka, kung ano-anong pinagsasabi mo kay Pastor, just to cover up your sin. Hindi mo naman kasi masasabi habang nasa loob ka. Diba? Wala kang power sa loob. Kasi mapaparusahan ka lang dun. Hulihin ka. Ipapanish ka. May punishment eh. Natural. Nag-aantay ka ng tamang pagkakataon. Sabi siguro ni Amanda, humanda lang kayo pag ako nakalabas dito. Lalabas ko lahat ang mga baho ninyo. Diba? And your carnality. Kaya nga na-dismiss yung case noon pa. Kasi wala siyang enough evidences noon. Ngayon, bubuhayin mo na naman ngayon. Eto na. Na-dismiss yung case kasi presidente si Digong, mayor yung anak ni Digong, kaibigan pa ni Digong yung mayor sa Davao, kaibigan din niya, kaibigan ni Kibuloy yung mayor sa Davao, kaibigan ni Kibuloy si Digong na presidente. Dismiss talaga yan. Diba? Alam mo naman kung gaano kalakas si Kibuloy kay Digong at sa mga anak niya. Diba? Ngayon nyo i-dismiss yung kaso kung kaya nyo. Ngayon nyo i-dismiss. Sige. Kasi sabi nyo, gawa-gawa lang yan. Sige, ngayon nyo patunayan. Alam nyo, alam ko yung gigil nyo. Kaya lang kayo nung nagsasalita dyan kasi mawawalan kayo ng panlamon. Dyan kayo umaasa kay Kibuloy eh. Yung ganun ba? Yan yung kinabubuhay nyo eh. Diba? Sige, kahit 100 plus pa kayo mag-testify, I tell you, you cannot defend what you want to defend kasi wala kayong mga ebidensya. Tamo? Hindi ka naman Diyos para pangunahan mo yung mangyayari sa hinaharap. Walang ebidensya. Pagpalagay na natin walang ebidensya pero maraming witness. Bakit walang ebidensya? Bawal po kasi mag-video-video dun sa loob eh. Bawal mong videohan si Kibuloy. Ang nakakalusot nga lang dun yung audio na nagsalita si Kibuloy ng hindi maganda dun kay Pane. Pane ba yun? Ikaw, Pane.
Yun ko ng imong pamilya ba? May mga audio na naglabasan. O, ano tawag doon? Di ba ebidensya yun? Di ba? Para sa amin, na mga normal na Pilipino, sapat ng ebidensya yun. Hindi ko lang alam sa korte kung pwedeng gamitin yan sa korte yung mga audio na yan. Pero sa aming normal na Pilipino, na nakarinig ng audio na yan, sapat ng ebidensya yun. May witness pa. Tumutugma. Di ba? At alam nyo sa sarili ninyo at puso ninyo na inosente si pastor at spiritual si pastor. Sa sinabi pa lang niyang spiritual yung sinasabi nilang kulto, mali na eh. Paano naging spiritual ang sinasabi niyong tarantadong kulto na ginawa niyang anak yung sarili niya at si Jesus Christ naging ama? Paano naging spiritual yan? Ang sabihin niyo, mga kampon kayo ng demonyo. Spiritual ko, no? Mga inutil. Mga bayaran kasi kayo. Yun mo, hinusgahan na. Mga bayaran daw yung mga witness, pero wala siyang ebidensyang maipakita. Meron ka bang resibo? Na patunay talaga itong mga nag-witness dyan sa Senado na bayaran sila? Wala ka rin namang ebidensya. Sabi mo itong mga witness, walang ebidensya. Bakit sinisiraan si Kibuloy? Sabi mo. Ikaw wala ka rin ebidensya. Nabayaran sila. Ganun ka katanga. Diba? Ganun ka kabobo. Wala ka rin palang ebidensya eh. Bakit kuda ka ng kuda? Yan tayo eh. Sinuka mo, kinain mo yung tae mo. Ay, tae tuloy. Suka pala. Sintabi po sa mga kumakain dyan. O diba? Parang ano lang siya, tanga. Ayon kay Sister Arlene De Leon, miyembro ng pastoral ministry sa loob na ng 20 taon, ang pagtanggap sa disiplina isa sa mga katangiang wala sa mga taong tumiwalag o dating miyembro ng KOJC. Ito na lang. Sa simbahan nyo, may disiplina bang Bartolina dyan sa bawat simbahan nyo? Wala, di ba? May disiplina bang kikiyur-kiyurin kayo dyan sa simbahan nyo? Wala, di ba? Kaya tayo nagsimba para sumamba or para sa Panginoon. Di ba? Yun. Pag nagkaroon mo ng pagkakamali, halimbawa, yung isang minor nagkaroon ng girlfriend dun sa outsider, tayo mga magulang, okay, i-report natin sa simbahan, and then pag-uusapan yan dun, bibigyan natin ng payo yung minor. Kasi nga, nag-aaral pa siya, iwasan mo muna yung boyfriend, so focus ka muna sa pag-aaral mo. And then, i-guide ka naman ng simbahan in a nice way. Hindi yung sasaktan ka physically. Diba? Hindi yung ganun. It's normal sa simbahan na ang inyong mga pastor, bigyan kayo ng mga advices, no? Pero hindi kayo ibabartolina. Sasabihin, uy, huwag ka munang mag-girlfriend kasi bata ka pa, nag-aaral ka pa, minor ka, focus ka muna sa pag-aaral mo. Si Kibuloy, iba. Yung mga minor, kailangan mapasa kanya. O, diba? Oo. At inuulit-ulit ko, kasabwat di umano ito si Digong sa pagtikim sa mga minor na to, na mga pastoral. Kung totoo to, nakakahiya ka, Digong. Kaya pala nagkalitsi-litsi. Kaya pala nakubid tayo noon dahil may isang presidente, nakaraang former president, no? Na talagang kakaiba. May mga sikreto pala. Ay, nako. Partikular na sa pastoral ministry. So sa lahat ng mga dissidents, sa lahat ng mga nagkiklaim na pastoral sila at naninira ngayon kay pastor, nagpaparatang ng kung ano-ano na maruming bagay, especially ang rape na yan. Alam nyo, kayo yan eh. Kayo. Uy, tarantado. Uy, huwag mong ipapasa. Yung rape dyan, huwag mong ipapasa dito sa iba, ha? Kayo yung nagpaparape eh. Hindi ko lang alam kung pinapatulang ka pa ni Kibs. Medyo gurang ka na eh. Makunat-kunat ka na eh. Huwag mo ipapasa ha. Baka, ay nako. Huwag mo ipapasa yan ha. Anong kayo yan eh? Gurang ka na. Hindi ko alam kung pinapatulan ka. Matanda ka na eh. Kasintabi po sa ibang ibang may edad na. Pero ito, kakaiba to. Yung gawain nila dyan, ipapasa dito sa kabila. Wag ganun. Wag nyo sabihin kayo yun. Kasi yung mga nag-witness, nagamit din yun ni Kibs. Ha?
Huwag kang tatanga-tanga ha. Baka laparuhon ta karon. Sigpatag storya diha. Exactly kung ano yung sinasabi niyo na marumi. Against kay pastor, against sa kingdom, against sa pastoral, kayo yan. Oh, ginamit eh. Sila yung nagamit eh. 'Di ba? Tangina nito. Hindi niyo tinanggap yung disiplina, tapos lumabas kayo ng kingdom, tapos ngayon nanggugulo kayo sa amin. Pero kami, hindi kami nanggugulo sa inyo. Oh, natural, hindi kayo manggugulo. Kasi pag nanggulo kayo, mabubuking yung mabaho nyo. Kailangan, itago nyo yung mga sikreto nyo. Ganun yan eh. Sikreto nyo yan eh. Ako ngayon, may sikreto ako ngayon. Alam ni Juan Pedro yung sikreto ko. Guguluhin ko ba? Yung mga yan? Hindi ko guguluhin yan. Alam niyo yung sikreto ko eh. Kasi pag nanggulo ako, baka lumabas pa yung baho ko. Diba? Sila, hindi na nila mapigilan. Every time siguro na matutulog sila, naiisip nila yung kababuyan ni Kibuloy. Ayan! Nagsalita! Diba? Tarantado tong inutil na matandang to. Sana i-respeto niyo yung privacy. That's your choice eh. Hindi namin pwedeng Sana i-respeto niyo rin yung privacy ng mga kababaihan na ginalaw ni Kibuloy. Nirespeto niyo sana. Wala nga kayong respeto eh. Privacy nila yun eh. Tatanggalan daw ng bra. Tapos may nangyari na. Privacy nila yun eh. Ikaw, kahit maghubad ka pa, putang ina, wala nang papatol sa'yo. Tingnan mo yung balat mo. Parang balat ng ewan. pwede makontrol yung choice ninyo. So kung choice niyo magpakasama, kayo na lang, huwag niyo na kaming isali at huwag niyo nang isali si pastor kasi kahit na anong mangyari, si pastor ang most spiritual man. Gideny niyo ang paglilingkod, i-deny din kayo ng anak. At ito rin ang dahilan ng kanilang Most spiritual man daw. Tingnan na lang natin kung sino yung i-deny. Diba sabi niyo, powerful naman yan si pastor eh. O di, tumago siya sa kulungan ngayon. pag-alis at upang pagtakpan ang kanilang mga kamalian ay binabato nila ang kanilang mga karumal-dumal na gawain kay Pastor Apollo Sikibuloy. Diba? Kita nyo yan pag nagbalita yung Isiminay, bias na bias. Parang mga parang mga tanga lang, diba? Walang, dapat ito talaga yung mapukusan, matingnan ng ating gobyerno, no? Kahit YouTube, TikTok, dapat hindi na sila makapag-operate pa. Facebook, diba? Kasi, tandaan po natin, marami pong kabataan yung nagkakalat sa TikTok, YouTube, Facebook, tapos makakarinig lang ng mga ka-fake newsan. O, diba? Yan po yung dapat tutukan ng ating gobyerno, no? Kasi wala na to. Pag iba yung kulto eh. O, ang ipapakalat ng kulto, wala pong katinuan yan. Puro katarantaduhan at kasinungalingan po. Diba? Yun po yun. Wala po kayong mapapala dyan sa mga kulto na yan. At sige lang, yung mga iba dyan na nandyan pa sa kingdom. Sige. Dyan lang kayo. Maniwala kayo sa kasinungalingan. Tandaan po natin, si Jesus Christ yung anak. Hindi po si Kibuloy. Kasi ang ginawa ni Kibuloy, ginawa niyang ama, si Jesus Christ. So yung tunay na ama, na-replace. Diba? At yung tunay na anak, na-replace. Si Kibuloy yung pumalit. Ay, tanapin niyo po sa Bible, okay, wala pong nakalagay sa Bible na in the future, si Kibuloy yung papalit kay Jesus Christ para maging anak. At si Jesus Christ magiging ama. Wala pong ganun. Uto-uto at tanga, inutil, bobo, mga pokpok, mga adik, yan po ang naniniwala kay Kibuloy. Maniniwala sa ganun yun. Mga bobo kayo, mga pokpok, mga adik. Diba? Yun. Kaya hindi ko alam ba't ang daming naniniwala sa turo ni Kibuloy. Sabagay, iba kasi pag gumalaw yung pera eh. No? Kahit alam ng mali, gagawin nila kasi may pera. Ganun po yung mga nakadikit kay Kibuloy. At itong nakadikit kay Kibuloy, yun yung mang-uuto. Ngayon, magpapakalat ng kasinungalingan. Diba? Pati nga mga teacher na uto niyan eh. Pero may mga teacher na nagsisi na daw. Na sayang daw, bininta nila yung ari-arian nila. Umanib sila dyan. Pero wala daw silang napala. Diba? At yung mga anak nila, muntik pa daw magahasa ng kulto na to. O, diba? Kayo kung may pagmamahal kayo sa anak nyo, ilayo nyo na yan.
Oh, kasi balita ko ngayon, may bagong ano na dyan pastor. Bayad-bayad ta. Anyway, mga pre, yun lang muna yung ating video ngayon. Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan, huwag niyong kalimutang like, share, at subscribe. And ring the notification bell. Share po natin ang video na to at i-like po natin. Okay? Salamat sa mga bago nating subscribers dyan. So yun guys, ako magpapaalam muna pa samantala. Ingat-ingat po. Bye-bye and God bless.